Kumusta mga kabasketball? Super Chris TV, nagbabalik po uli sa inyo para sa latest update dito sa ating Team Gilas Pilipinas. First practice ng ating Team Gilas mga kabasketball dyan sa may Taiwan at nakarating na nga sila bilang preparation para sa laban bukas versus Chinese Taipei. 7 PM yan na Manila time mga kabasketball, Thursday. At sa linggo makakaharap naman nila itong mighty New Zealand Tall Blacks. 10 AM naman po yan sa atin, Philippine time. Ayan. Ito sinabi nga ni Coach Tim ko na hindi siya masaya sa naging performance at resulta ng ating Team Gilas dyan nga sa naging friendly game sa Qatar. Pero sinabi niya naman na na-achieve nila yung kanilang goal na makita at ma-anticipate kung ano yung mga magiging problema pagdating sa actual na laro dyan nga sa last window ng FIBA. Sinabi nga ni Coach Tim ko na naging sluggy sila, kulang sa ball movement. Maaring naapektuhan na rin ng long trip mga kabasketball at yung kanilang 3 games in a row kasi tikit-tikit yung schedule ng ating Team Gilas eh. So good news ay nakita naman nila yung mga pwede pa nilang i-improve at yung problema na kailangan nilang maayos para makapaganda dyan sa last window ng FIBA ayon kay Coach Timko. And ngayon focus na nga sila para dito sa huling window ng FIBA, although no bearing games na to mga kabasketball dahil qualify na nga tayo. Pero may mga ilang kababayan tayo na nagiging duda kung kaya pa ba nating talunin itong New Zealand uli. Unang-una nag-adjust ng rosters itong New Zealand mga kabasketball. Malakas na yung rosters nila ngayon. At itong new improved Chinese Taipei. Nagpalakas din sila ng kanilang rosters mga kabasketball. Well, masasabi ko rito mga kabasketball, pinilit naman ng Gilas na manalo. May effort naman tayong nakita doon sa kanilang mga friendly games. Kaya lang nadali talaga tayo dito sa mga pick and roll defense eh. Yung fast break at yung running games. Nakikita nyo no, nagpo-full court press yung ating mga kalaban. Hindi tayo pinapatawid sa backcourt. At physical yung binigay sa ating laro. Pero maaari nga na may kasama na ring fatigue factor yung kabasketball dahil nga doon sa schedule nila na ibang Gilas yung nakita natin no, parang hindi seryosong naglalaro. Close game naman yung nakita natin mga kabasketball simula ng first at third quarter bago nakalayo yung mga kalaban natin itong Lebanon tsaka Egypt. So makikita natin na hindi pa rin natin pwedeng masabi o ma-judge na magiging iba yung kalalabasan nitong laro ng Gilas dito sa huling windows ng FIBA. Kasi matatandaan natin, nagkaroon na rin tayo ng mga friendly games dito pa rin sa Pilipinas, no? Yung Taiwan Mustangs at yung isang ball club ng Japan. Nag-struggle din tayo doon, hindi rin masyadong smooth yung ating laro doon. Parang easy-easy lang sila. No, hindi natin sila nakikita pumupwersa ng laro. Yun yung parang nakikita natin doon mga kabasketball, ibig nating sabihin. Ang problema lang talaga, hindi kumukunik yung mga tira natin sa labas o yung outside shooting. So, doon tayo naiwan sa scoring. Ang bibilis sa mga kalaban natin, takbuhan ng takbuhan. At talagang mga makukulit sa depensa. Mahalaga naman dyan ka-basketball, dyan sa friendly games na yan. May kita natin kung paano makaka-adapt yung ating mga bagong players na nai-adjust kagaya itong sina AJ Edu at itong sina Jamie Malonzo. Dahil wala nga si Kai sa roster, so malaking adjustment to para kay Coach Tim Cone at responsibility naman dito kay AJ Edu. Pero magiging advantage naman natin dito ka-basketball yung home crowd, no? Sure yan dyan sa New Zealand dahil siguradong jam pack yan. And alam ng New Zealand yan na maraming mga Pinoy doon na manonood. Hopefully makapag-adjust dito si Coach Tim Cone at makuha uli ng Gilas yung kanilang rhythm at yung angas sa laro, no? At yung performance na ipinakita nila nung huling windows. Ayan, hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Pwede ka na mag-comment sa baba, mag-like, share, and subscribe. This is Super Chris TV.